Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Matutuloy ba ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Yan po yung karaniwang tanong ng karamihan, lalong-lalo na po ng mga nagbabalak na tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon ay linawin natin at alamin natin kung ano po yung magiging proseso. O ito po, ang House Bill 11287 at Senate Bill 2816 ay parehong layuning palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ngunit may ilang pagkakaiba. Oh, ito po yung pagkakaiba. Ang House Bill 11287 ay dumaan sa mababang kapulungan ng Kongreso at naaprubahan sa ikatlong pagbasa ngayong June 9, 2025. Samantalang ang Senate Bill 2816 ay naaprubahan na sa Senado noong January 14, 2025. Oh. Paano yung magkaibang panukalang batas? Paano ang proseso? Oh, ito yung tanong mga idol ha. Dahil may pagkakaiba ang dalawang bills, magsasagawa ng bicameral conference. Oh, ito po yung tinatawag na BICAM. Oh. Oh. Magsasama-sama ang miyembro ng Kongreso at miyembro ng Senado upang pag-usapan at ayusin ang mga pagkakaibang nilalaman ng House Bill 11287 at Senate Bill 2816. Oh. Ang layunin, ang layunin ng bicameral conference ay makapagbuo ng isang final na bersyon ng bill na pareho at katanggap-tanggap sa dalawang kapulungan. Matapos ang mga negosasyon at mga pagbabago, ipapasa ang bicameral conference committee report sa parehong Kongreso at Senado at ang bawat kapulungan ay boboto upang aprubahan ang final na bersyon ng panukalang batas. So, paano po kung nakapag-desisyon na, mayroon ng final na batas? Ito po yung susunod. Kung papasa ang final na bersyon ng bill sa parehong Kongreso at Senado, ito ay ipapadala sa Pangulo, kay BBM, para sa kanyang pagpirma. Ito na ngayon ipapasa na sa Pangulo. Ito yung gagawin. Ang Pangulo ay may tatlong araw upang pirmahan ang batas. So, 3 araw lamang po yung palugit kay BBM para sa kanyang pagpirma. Baka itanong ng iba, paano kung hindi mapirmahan ng Pangulo? Ito po, kung hindi pirmahan ng Pangulo, maaari itong maging batas sa kabila ng hindi pagpirma. Malinaw po kahit hindi pala pirmahan ng Pangulo, ay maaari itong maging batas maliban na lamang kung magbibigay siya ng veto sa ilang probisyon ng batas. Kapag naipasa ang final na bersyon ng panukalang batas at pinirmahan ng Pangulo, ito ay mailalathala sa Official Gazette at magiging isang batas. Kapag natapos ang prosesong ito, magkakaroon ng eleksyon pero hanggang walang batas na pumapasa o ipinatutupad ukol sa pagpapatigil ng halalan at pagbabago ng termino ng sangguniang sangguniang barangay at sangguniang kabataan, itutuloy pa din ang BSKE 2025 sa December 1, 2025. So, baka itanong rin ng iba pwede bang hindi pirmahan
ng Pangulo ng Pilipinas, yung pinal na bersyon ng panukalang batas. Bakit pa posibleng hindi pirmahan ni PBBM? Sabi nitong si Barangay SK Election 2025 sa kanyang post 8 hours ago. Ito po. Bakit posibleng hindi pipirma si PBBM sa term seating bill? Ang unang bill na pinirmahan niya ay postponement of barangay election last 2022 na unconstitutional, sabi ng Supreme Court. Kapag pumirma ulit siya, ng isa pang unconstitutional na batas, ito ay magiging impeachable offense, sabi nitong nag-post na ito. Ayan. At alam naman po ng karamihan siguro na yung Senate bill ay naaprubahan na sa Senado at yung House bill ay aprobado na din nung nakaraan lang nung nakarang araw lang. Aprobado na din sa yung House bill na 11287. Pero ano yung sabi ng COMELEC Ano yung panig ng COMELEC? Kunin natin yung panig ng COMELEC, mga idol bagamat yung parehong bill ay aprobado na. Ito po yung sabi po nanindigan ang Commission on Elections, COMELEC, na magpapatuloy ang paghahanda. Magpapatuloy ang paghahanda para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election or BSKE kahit nakalusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang target na palawigin ang termino ng naturang mga opisyal. So kahit pala naaprubahan na yung Senate bill at House bill, ay tuloy-tuloy pa rin sa paghahanda para sa mga gagamitin sa eleksyon sa BSKE. Ito pong COMELEC, tuloy-tuloy pa rin po sila sa kanilang ginagawang paghahanda para sa eleksyon. Yan po yung panig ng COMELEC. At sa mga susunod po na araw ay tatalakayin natin kung meron na bang resulta yung bicameral conference, kung ano po yung talagang final na bersyon ng na kanila pong napagdesisyonan. So, ang sabi ng iba ay dapat daw ituloy yung 2025 election. Pero sabi naman ng iba, kung itutuloy daw yung 2025 December election, ay magiging 2 taon lang yung kalalabasan magiging 2 taon lang yung iuupo ng mga incumbent o mga kasalukuyang barangay opisyal. Hindi naman daw patas kasi wala naman daw batas na nagsasabi na 2 taon lang uupo yung mga nahalal noong October 2023, hindi ako nagkakamali. So marami pa rin pagdidibatihan at wala pa rin final na desisyon sapagkat hindi pa po napipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas yung mga batas o yung final na version ng batas. So abangan po natin sa mga susunod na araw yung naging resulta ng bicameral conference kagabi. So ayan po maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nabigyan ko kayo ng impormasyon. Salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye po.